Hi guys! Welcome back sa aking munting channel. So sa video ito, October 23 which is Monday, pumunta ako sa simbahan ng Santo Niño de Cebu Mactan sa Lapu-Lapu para magsindi ng kandila para magpasalamat at magpatawad na rin. At pagkatapos nito, pumunta ako sa Metro Supermarket sa Siang para bumili ng mga needs ko. So enjoy guys and keep on watching. Pasensya na kayo guys, may sipon kasi ako ngayon. So itong Santo Niño de Cebu Mactan sa Lapu-Lapu, yung landmark niya is front lang ng Mactan New Town. So, pag nasa Mactan New Town ka, tatawid ka lang sa kabila. So, mararating mo na itong Santo Niño de Mactan, Cebu. Napakaganda dito guys. Yung view, maaliwalas. Diyan yung ipaparking yung mga sasakyan nila, oh. Then, yan. Tingnan mo naman yung mga tao dito nagsiselfie. Yung mga bago pa lang dito, syempre, magsiselfie talaga sila para may remembrance sila or souvenir. Yan yung front view ng Santo Niño de Cebu natin sa Mactan. Yung pagkagagawa niya, yan, creative, nice. At malaki ring space dito guys. Tingnan nyo. Dami ng sasakyan, oh. Naka-parking dito. Malaki-laki talaga siya yung space, guys. Wide yung space niya. At may maintenance din dito. May mga janitor na maglilinis talaga everyday. Yan. May nag-sweep. Patungo na ako dito guys sa Metro Supermarket. Patungong labas na ako at naghahanap ako nito ng jeep na sasakyan ko. Guys, sobrang init itong araw na ito. Yan yung Mactan New Town, oh. Tingnan nyo, Mega World Mactan New Town. So, front lang yung simbahan sa Mactan New Town. So, dito magsisimba yung mga tao na malapit lang sa Mactan, Santo Niño de Mactan, Cebu. And guys, yan, oh. Mactan New Town. So, maraming mga Korean dito guys. Tingnan mo yan, oh. Mga Korean yan. Koreano at Koreana. Dito sila nagtutour talaga. Mostly sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, Cebu. Hindi ko alam ba't maraming mga Koreans dito. Dito talaga sila nag-stay eh. Gusto nila itong place na Lapu-Lapu. Baka siguro madaming beaches. Yun. Kasi madaming beaches dito sa Lapu-Lapu eh. Gusto siguro nila na maraming beaches, maraming hotels. Alam nila para pag-stayhan na rin. O yan, o, may G Park Island dito. G Park Island Hotel. Ano nga ang full name ng hotel nito? G Park Island, o G Park Island. So, may G Park sa unahan. G Park. So, naglalakad ako nito patungo sa Siang na kasi huminto na ako dito sa Datag. Sa public market sa Datag at naglalakad ako patungo sa Siang para bumili ng mga needs ko like napkin at mga sabon. Kasi nagtatrabaho ako din this time. At stayin ako. Walang free sabon pero
yung free lang nila is pagkain at saka yung pagstay mo, tubig, kuryente, wifi, pero sabon wala yun, hindi nakasama. So yan yung Metro Supermarket sa Siang. Dito ako mag-grocery lang ng konti, yung kasya lang sa akin. Grocery ako ng biscuit din nito. Yan, pili na tayo. Maghahanap tayo yung mga needs ko, yung mga bibilhin ko. Nasaan na yun? So itong supermarket nila guys sa Siang, hindi kalakihan, ground floor lang ito. So makikita mo talaga yung hinahanap mo. May signboard kasi, ano ba tawag doon, yung may parang placard yung sa itaas kung saan nilagay yung biscuit, yung sabon, ganyan, yung mga beverages. So pag yung mata mo nakatingin doon, pag sinahit mo talaga dun sa taas, so makikita mo talaga ng bibilisan yung mga hinahanap mo. Hindi mo na kailangan umikot pa ng umikot. So yan sister, nahanap ko na. Next naman tayo dun sa hanger, kasi wala kasing hanger dun sa pinagstayhan ko. Actually may hanger talaga pero 4 lang. So, hindi kasya. Pag marami yung labahin ko, so wala ng hanger. So, yan. Bumili ako ng hanger. So, 12 pieces for 100 pesos. Hindi ko pinili yung sky blue kasi medyo parang ang bilis yata maputol. Yan yung green na binili ko kasi durable siya. So, wings naman tayo guys. So, yung orange yung pipiliin ko kasi mas gusto ko yung baho niya. So, nasa na yung orange? Guys, nakakuha na rin.
Bibili sana ako ng shampoo nito guys, kahit 3 piraso lang, pero hindi pwede eh. Hindi pwede yung minudo, gusto nila yung 12 pieces talaga, gosh. Yung buo talaga. Dito naman tayo sa Beskit guys. So pag pumili tayo ng Beskit guys, tingnan talaga natin yung expiration date. Kasi para naman alam natin kung when talaga ma-expire yung pagkain na bibilhin natin. Kasi alam niyo na, nakakasira ng tiyan. Magkakasakit pa tayo pag yung kinain natin is expired na pala. So, yung pagkain kasi, yung expiration date, example, yung expiration date is October. So, may extension pa yun daw ng 3 months, sabi nila. Pero, pag yung extension na yan, lumagpas na, so, may possibility na magkakasakit yung tiyan mo, o di kaya magka-poison ka, or mas worst is yun, dadalhin ka sa ospital kasi nag-i-expire na pala yung binili mo na pagkain. Kaya dapat talaga mabusisi ka sa pagbili ng pagkain guys. Yung Colgate, okay lang yan kasi hindi naman yung kainin. Okay lang yan na hindi mo tingnan yung expiration. Importante talaga yung foods guys. Kahit anong foods yan, tingnan nyo talaga yung expiration date. Kung saan man nilagay, nasa harapan ba o nasa likod. For safety na rin guys. So, tumingin-tingin lang ako ng slipper nito guys. Kasi yung slipper ko na isa is sira na. So, plan ko sana bumili ng isa. Kaso, nakita ko yung price. Wag na lang. Sobrang mahal. 200 yung price ng slipper nila dito. May 200 kapin, may 300 kapin din. Nakaka-headache guys, kaya pass na lang. Magpa-counter na lang ako. Magpa-counter na ako nito guys. So naghahanap ako ng counter na maliit lang yung tao. Alam nyo na, maliit lang yung nagpa-counter para mabilis naman akong matapos. Ayan, nakahanap rin ako. So, dito na tayo magpa-counter para mabilis yung usad, no? Tingnan nyo naman, maliit lang yung binili niya. O, yan din sa akin, oh. Mas maliit. No, wings lang. Pulbo, hanger, napkin, at Beskit. Haha.